Si Chua. Hindi, no? Bring it on. Joel Chua, there's pro Sara Duterte trolls. Bring it on, we've got receipts. Alam mo, hindi ako naniniwala na may resibo kayo. Bakit? Eh, lahat ng akusasyon nyo kay BP Sara, sinasabi nyo eh. Tapos may resibo pala kayo all along. Ang tagal nyo nang sinisiraan si BP Sara, wala kayong maipakitang resibo. Ngayon may resibo na kayo. Bring it on. Bakit kami? Kayo ang mag-bring it on. Wala kayong ebidensya kay BP Sara. Haka-haka nyo lang. Ebidensya, ano ang ebidensya kay BP Sara doon sa threat sa palasyo? Kinakailangan nilang ilabas yung kinausap na assassin ni BP Sara. Pag hindi po nila nailabas yun, wala silang ebidensya. Yung video daw ni BP Sara. Ang linaw ng video eh. Pag ako tinigok, no? Mary Grace Piatos. Ano po ang katakataga doon? Eh nakalagay po, ang confidential fund ay ginagamit pambayad sa mga confidential agent. Ano po ebidensya nyo? Na si Mary Grace Piatos ay hindi confidential agent, kundi labandera ni BP Sara? Hindi po natin maalis na maglabasan maraming fake news na naglalabasan at naniniwala kami na habang sinisimulan itong impeachment ay mas umiigting itong trial sa impeachment. Mas umiigting din ang paninira, mga fake news. Eh kayo lang naman sira na sira. Wala nga kami pakialam sa inyo. Ang pinakikialaman po namin, flood control. Wala po kaming pakialam sa inyo. Tignan niyo yung sinabi ng mga, nung pinakilala niyo yung private prosecutor. Handa na kami sa mga fake news at paninira sa amin. Oh, yun yung sinabi ng mga private prosecutor na hinire niyo. Meron po bang paninira sa kanila? Wala po kaming pakialam sa inyo. Unang labas ng private prosecutor, sila Lorna Kapunan. Handa na kami. Kinakain ko yung media, araw, tanghalian, almusal, hapunan, media. Handa kami dyan sa mga fake news. May nag-fake news ba sa inyo, Manang Lorna? Ha? Lola Lorna, may nag-fake news ba sa inyo? Kayo nagsabi na niregla kayo dahil sa husay ni Season. Kayo po ang nagsabi na niregla. Bakit wala kaming fake news sa mga... Kasi inunahan, handa kami sa mga fake news na yan. Hindi kami natatakot. Wala kaming pakialam sa inyo dahil hindi namin kayo kilala. Bakit namin kayo ipipake news? Una, hindi kami nagpe-fake news. Ikalawa, bakit naman namin kayo sisiraan? Eh, hindi naman kayo sikat. Hindi naman kayo tatakbo. Hindi naman kayo makakalaban ni BP Sara. Bakit kayo sisiraan? Magpe-fake news pa kami, hahanap pa kami ng fake news para sa inyo. Hindi nga kayo kilala. Lagi no, dialogue nila. Sinasabi nila, paiigtingin ng fake news. Anong fake news pinagsasabi nga? Wala kaming pakialam. Kinakailangan kayo magpatunay na magnanakaw si BP Sara, kayo magpatunay ng akusasyon nyo. Kami nood lang, popcorn lang kami. Wala kaming pakialam sa inyo. Bakit kayo ipipake nyo? Sino ba kayo? Pag-aaksayahan pa namin kayo. Alam nyo po, ang dali lang po siraan nyo. Hindi po kinakailangan mag-fake news. Ibalita lang namin na minura-mura si Auntie Claire. O, totoong balita yun. O. Ibabalita lang namin na walang pumapansin sa inyo. Nalalapit na po ang impeachment. Ano yung sinasabi ni Chua? Umiigting ang impeachment na habang nagsisimula. Maraming fake news na naglalabasan. Magbigay ka nga ng halimbawa na fake news. Bakit ka naman ipi-fake news? Hindi ka naman sikat. Pag-aaksayahan kayo ng fake news. Mga tukmul kayo. Hindi namin kayo ipi-fake news. Titignan lang namin yung itsura nyo o ilong ni Ridon. Hindi po fake news yun. Mga wambangan po dyan. Pero kami po, sa panig po ng prosecution, ay nakapokus lang kami sa aming gawain. Okay yan, focus lang kayo ng focus. Wala kaming pakialam. Kasi hindi nyo naman po kayang patunayan na magnanakaw si BP Sara. Dahil alam po ninyo, wala pong pinakamatinding panabla sa fake news. Wala nga fake news. Sino ba fake news kayo? Tingnan nyo po, yan po ang malaking fake news. Ano? Na pinipake news kayo. Patawan po siya. Ba't naman kayo fake news? Hindi na kayo kinakailangan i-fake news. Meron ba kayong, eto, magtapatan tayo, mga Duterte supporters, mga kulto ni Digong. Meron po ba kayong naririnig na fake news laban kala Chua, kala Jong, kay Renico? Hindi po namin kayo pag-aabalahan. Kayang-kaya kayo ng aming mga abogado. Kinakain nga kayo ng buhay. Ay, yung ba yung fake news, yung kinain ng buhay? Oo nga naman. Bakit daw buhay pa sila? Yung bang fake news sa inyo, na kinain kayo ng buhay, eh buhay pa kayo? Yung mga utak yan. Huwag kayong mag-alala. Patas. Patas na hindi po kayo kinakailangan siraan. Okay. Hanap pa tayo ng mga balita, ng mga mali-malita. Eto po, naku, eto kayo. Saludo ako, sabi ni Congressman Meow Meow. Saludo ako sa mga Phil-Canadians na nagprotesta laban kay Claire Castro. Mga bayani kayo. Yan, mabuhay po kayo. Bayaning-bayani talaga kayo sa amin. Okay. Eto na naman po si Mama Monchang. si Mama Monchang Paulo Ortega. Nagchichismis na naman. Ito po ang sinabi ni Mama Monchang. Ayan. Since the 19th Congress po, kahit po sa budget, kala mo, tagal nung 19th Congress eh. Nung isang Congress, last Congress, kahit po sa budget briefings, budget hearings ng OBP, never po siya nag-attend. Hindi siya umattend? Niloloko mo naman ako. Paano siya nasabihan ng pusit kung hindi siya umattend? Paano siya nasigawan ni Abante kung hindi siya umattend? Ikaw naman, Paulo Ortega, oh. Niloloko mo naman ako eh. Paano niya nasabi yung Shiminit kung hindi siya umattend? Diana Kindangan.
Thank you very much sa 499. Keep it up. Yan. Maraming salamat, Ma'am Diana Kindangan. Okay. Since the 19th, tuloy po natin yung fake news ni Mama Monchang. Chismis na lang, hindi po fake news. Hindi po tayo mahilig mag-akusa ng fake news eh. Chismis. Since the 19th Congress po, kahit po sa budget briefing, budget hearings ng OBP, never po siyang nag-attend. Sino po ang nagsasabi ng hindi totoo? Hindi po ba sinabihan siya ni dating congressman Franz Castro na pusit? Saan naganap yun? Kung hindi siya umattend. Ikalawa, hindi ba ang sagot niya, she may not like. Doon nga nanggaling yung she may not eh. Hindi ba siya umattend doon? Sino ngayon na nagpapakalat ng fake news? Mag-likes po kayo. Pasensya na kayo. Alam ko po konti lang nanonood sa atin. Kasi nga, gabing-gabi na eh. Pero natuwa kasi ako kay Ayala kaya nanood muna tayo. Ang suspecha ko po at saka paniniwala ko hindi po siya darating. Sabi ni House Deputy. Yan. House Deputy ka pala, Mama Monchang. Chismis ha, Mama Monchang ha. Chismis ha. Okay. Napunan nyo, obsession po nila na dumalo si BP Sara. Bakit po gusto nilang dumalo si BP Sara? Kasi po, alam po nila na pag dumalo si BP Sara, syempre, ang daming manonood. Tapos babastusin siya ng mga hinire nilang mga ano. Syempre, babarabarahin siya, di ba? So magagalit si BP Sara. Yun ang pagkakataon nila. O, kita nyo na. Actually, ito pong hearing na to, ito hindi pa hearing. Ito pong trial na to, ang purpose po nila, masiraan si BP Sara. Hindi naman po, alam naman po nila na hindi sila mananalo eh. Alam po nila na hindi sila mananalo. Kaya nga nila pahahabain eh. Bakit po mahaba? Para makaabot dun sa malapit na eleksyon, akala nila masisiraan nila si BP Sara. Hindi nyo kayang sirain si BP Sara. Kaya yan, ipansisira nila yan. Tignan nyo po. Hindi po nila hindi pa rin umaatin. Trial na niya. Kala ko ba bloodbath? Alam na namin diskarte nyo. Bloodbath po yan dahil kakainin kayo ng buhay ni Attorney Sison. Yan po, kaya po bloodbath. Dadanak ang dugo ninyo. Sa totoo lang po, ngayon pa lang. Ano po yung mga nire-request nila? Una, nire-request nila na dapat daw pwedeng magsalita ng English, pwedeng magsalita ng Pilipino. Hindi naman po kakaiba yun. Nung una pong dalawang hearing, ginagamit naman po talaga yung Pilipino at saka English. Tsaka yan po yung nakalagay sa natin, di ba? Official Filipino at English. Ikalawa, dito ka bibilib sa kanila, no? Nire-request po ng mga congressman na pwede rin po sana daw po pwede rin na yung mga private prosecutor, sila po yung mga magko-cross-examine sa mga doon sa mga testigo. 'Di ba? Bakit kaya? Kasi nga lalamunin sila ng buhay ng mga abogado ni BP Sara. Pag si Luis Ro lang ang magtatanong, sa bagal po niya magtanong. Next speaker! Kaya po nila nire-request na sana payagan ng impeachment court yung mga private prosecutor. Ito sila Lorna Kapunan. Hindi nyo ba napupunan sa mga press con? Mas tinatanong pa si Lorna Kapunan ng mga hindi bayarang media. Bakit po kaya? Bakit si Lorna Kapunan pa? Kasi wala po silang mahihita dito sa mga congressman eh. Panay mga banat lang kay BP Sara. Kaya kung naroon si Kapunan po tinatanong. Para may maganda silang maisulat. Wala kasing brilliant idea. Gusto nila di ba, kakampi sila ng prosecutor eh. Pag ang tinatanong lang nila, sila Dilima lang. At saka to sila Luis Ro. Puta, pwede ba nilang isulat yung matulaing pananalita? Hindi po pwede. Di ba? Hindi po. Kinakailangan po sila Lorna Kapunan ng interviewin para may sense. Yan po. At syempre, ang isa pa pong pagtatalunan bukas, kasi maganda bukas kasi ipepresent nila yung argument, yung mga pambungad na pananalita nila, mga pangunahing argumento. Tapos, pagkatapos niyan, yun po, i-request nila na magsalita ng Tagalog at English. Yung prosecutor po ay pwedeng magtanong, yung mga private prosecutor. Alam nyo, sa totoo lang, kung magagaling kayong mga congressman na prosecutor, dapat alalay nyo lang sila eh, di ba? Pero hindi, gusto po nila sila Kapunan na magtanong. Ganyan po sila kagagaling. Di ba? Nag-chief prosecutor pa kayo, wala naman pala, hindi nyo pala kayang pakatawanan. Okay. At syempre, ang huli po nilang kahilingan, mapabuksan ang mahiwagang mystery box. Wala kaming pakialam, wala po kayong mapapatunayan dyan sa BIR na yan. Maniwala kayo sa amin. AMLAC, wala. SALN, bakit po tinigilan nyo na yung SALN? Di ba? Kasi wala naman sila nakita. Ganun po yun eh. Tinigilan nila yung pagsigaw-sigaw ng SALN. Wala naman kasi sila nakita sa SALN eh. Ano pa yung mga tinigilan nila? Tinigilan nila yung propaganda dyan sa AMLAC. Kasi wala naman sila nakita sa AMLAC. Kaya ang focus na nila, BIR. Balik na naman sila kay Mary Grace Piatos. Hindi na rin po nila binabanggit gaano si Madriaga kasi wala na naniniwala kay Madriaga eh. Kinuha nga si Madriaga na testigo nila BP Sara. Yari kayo pag present na nila BP Sara si Madriaga. Patutunayan nila na walang kinalaman si BP Sara kay Madriaga. Madali lang pong patunayan yan. Dahil po sa korte, pag magaling abogado, mapapakita na nagsisinungaling o hindi. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,